Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Eric Adubiso ng Archdiocesan Ministry for Labor Concern. Ang tatalakayin po natin ngayon ay napakahalaga, security of tenure at right to self-organization. Pinalad po tayo dahil meron pong dalawang tayong panauhing pandangal na masasabi po natin na talagang sila po ay eksperto na dito sa isyong ito. Unang-una po si Mr. Bong Palad, National Secretary, Philippine Airlines Employees Association, PALEA. At ang ikalawa po ay si Wilson Fortaleza, Executive Committee Member, Partido ng Manggagawa at Vice President ng Laborem, Labor Advocacy for Reform Movement. Magandang araw sa inyong dalawa, Wilson at Bong. Marahil narinig niyo yung tatalakayin natin ngayon, yung security of tenure. Maaari niyo bang ipaliwanag kung anong ibig sabihin itong security of tenure na ito? Sa isang maiksing paliwanag na mauunawaan ng ating mga manonood. Well, sa umpisa po, magandang umaga po, Father Eric. Ang security of tenure po ay pinagkaloob sa atin ng saligang batas under Article 3, yung Bill of Rights. Ang pag-okupa sa isang gawain ay isang anyo ng pag-aari. Ito ay isang property na pinagkaloob sa isang mga mamamayan. Kung kaya't ito'y dapat bigyan ko kasaysayan at ipagkaloob ng buo sa isang mga manggagawa. Ayon na rin sa tinadhana ng saligang batas. Sa maiksing sa pangkaraniwang Pilipinong manggagawa, anong ibig sabihin itong security of tenure sa wika natin? Seguridad sa trabaho. Siguro kung para mas maintindihan ng kailangan sigurong sagutin yung tanong bakit kailangang bigyan ng seguridad sa trabaho ang mga manggagawa. Kasi lahat naman ay naniniwala na yung relasyon ng employer, ng kapitalista at manggagawa, simula't simula ay hindi patas. Yung isa ay makapangyarihan, yung isa ay wala. Yung isa ay nagbebenta ng kanyang labor power, yung isa ay namimili. So hindi talaga balansyado yung power relations ng dalawa. So ang batas, di ba laging konsepto ng batas, lagi nitong pinapaboran kung sino yung mas mahina kumpara doon sa malakas. So itong security of tenure ay pabor sa manggagawa dapat dahil yung manggagawa ay mahina ang kapangyarihan, hindi siya pwedeng basta-basta lang tanggalin sa anumang kagustuhan ng may-ari ng kapital. Kasi nga, nare-recognize ng mga batas yung kanyang karapatan sa trabaho. Kaya kahit ang kapitalista galit sa'yo, diba? O kaya hindi kanya gusto sa pagtatrabaho mo, pero dahil na-secure mo na yung seguridad na yun, hindi kanya basta-basta tanggalin. Liban lang kung dadaan ka sa isang prosesong itinatakda rin ng mga batas. Sa inyong karanasan, halimbawa, napag-alaman ko, Bong, ikaw ay sa PALEA, ito bang security of tenure na ito ay naganap o naipatupad sa Philippine Airlines? Dahil naging controversial yung PALEA nung last year hanggang ngayon. Anong karanasan mo rito? Well, salamat po sa ating mga ninuno dahil nung mapasok ako sa Philippine Airlines, ako isang regular na manggagawa. At dahil sa pakikipaglaban nila noong kanilang panahon, napakinabangan kong regular na trabaho sa Philippine Airlines sa mahigit 30 taon o 3 dekada. Napakatagal pa yan. No? So, at sa kabila ng aking pagpupunyagi at ang aking katapatan sa kumpanya, naging regalo ko ito nga, from regular employment, gagawin akong kontraktual. Binabaliktad ni Mr. Tan ang daigdig ng mundo ng manggagawang Pilipino na yung mga kontraktual na empleyado ay nangangarap na maging regular. Ang ginagawa sa Philippine Airlines, yung mga regular ay ginawa niyang kontraktual. So, hindi po ito sang-ayon sa batas. Nagtataka kami kung bakit ang kagawaran ng paggawa sa pamumuno ni Rosalinda Baldos ay kumampi sa Philippine Airlines at ito'y gawing legal na gawain ng mga kapitalista. At siguro ito'y dahil na rin sa ang abogado ng Philippine Airlines ay si Attorney Bienvenido Laguesma na dating boss ni Rosalinda Baldos. Ito'y maliwanag na nakikita namin yung sabuatan ng dalawang ito ay ang naging umiral na desisyon ay dahil sa kagustuhan ni Mr. Tan na siyang
pinaglilingkuran ngayon ni Atty. Laguesma. At itong si Secretary Baldos naman, na dating tauhan ni Atty. Laguesma, ay sumusunod din do sa dikta ng kanyang dating amo. So ito lang yung nakikita naming dahilan kung paano naging legal yung kontraktualisasyon ay pinapatupad ngayon sa Philippine Airlines. Sa madalit salita, Bong, ilan yung mga natanggal na manggagawa sa PALEA ngayon? Humigit kumulang po mga 2,600 na rang manggagawa po yan, kasama po yung administratibong mga empleyado. Lahat ito mga regular na Regular po yan. At at ang ibinalik sa kontraktualisasyon. inoperan po na pumasok doon sa service provider para maging contractual employees. At kasalukuyan kami po yung mahigit pang 1,000 naninindigan na illegal yung desisyon ng Department of Labor. At hanggang ngayon ay hindi namin tinatanggap yung kanilang mga binibigay na kabayaran sa aming mga serbisyong na nagampanan sa PAL. At umaasa kami na sa kasalukuyan yung aming kaso ay nasa Court of Appeals. Dito magkakaroon ng katarungan yung aming isinisigaw sa lansangan at aming pinapakiusap sa mamamayang Pilipino na kami unawain dito na kami nasa tamang lugar ng hustisya. Meron akong gustong itanong, Wilson. Sa pangkahalatan ba ito'y laganap sa Pilipinas? Yung tinatawag na paglabag sa security of tenure. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Buong mundo. Buong mundo ay nilalabag ang mga karapatan ng manggagawa. At isa sa pinakamalaki nilang nilalabag ay itong security of tenure nga dahil nga sa panahon ng tinatawag nating globalization kung saan ay may tinatawag na freedom of movement yung kapital. Malaya yung kapital kung saan niya gustong pumunta, kung anong klaseng organization ang gusto niyang itayo, di ba? Reorganization ng kanilang mga korporasyon. So lagi nilang nakakalaban ay yung konsepto na itong mga manggagawa ay may seguridad hindi lang sa trabaho, kundi mayroon pa siyang ibang mga karapatan hindi pwedeng basta-basta sagasaan sa period ng kanyang reorganization. So ang nangyayari sa kanila, para ma-maintain nila yung kanilang mga profit margins sa kanilang pakikipagkompetensya sa isa't isa, ang lagit-lagi nilang nakikita ay yung mga manggagawa ang pwedeng pigain. Gawin itong flexible. Kung gaano ka-flexible ang kapital, ganun din dapat gawin ka-flexible ang manggagawa. Kapag may security yung mga manggagawa, hindi mo siya pwedeng gawing flexible. Diba? Kaya kung may security of tenure ka, hindi mo pwedeng basta-basta siya tanggalin at iklian yung kanyang tenure dahil nga ayon sa batas ay hanggang hindi siya nagre-retire, pwede siyang magtrabaho hangga't hindi siya retireable. Ang gusto ng kapitalista, di ba, ay kailangan natin mas batang manggagawa, mas cheaper ang kanilang sweldo. So pwede bang buwan-buwan o every 5 months palitan na lang natin ang palitan ng mga manggagawa kaysa paabutin sila ng hanggang 65 years old. Eh hindi naman pwede yun kasi nga guaranteed yung security of tenure. Kaya nandyan yung conflict, nandyan yung contradiction ng dalawa. So kapag hindi gusto ng employer ang ganitong klase ng arrangement, ang gagawin na lang nila ay tanggalin yung mga manggagawa, di ba? Or iklian yung kanilang taon ng pagtatrabaho, buwan ng pagtatrabaho, ay kung hindi naman ito ginagarantayahan ng batas, yun yung issue na ngayon, ay dilabagin na lang natin. Sa pangkahalatan, Kunin na lang natin yung approval ng gobyerno para at least labagin man natin ito, sabihin naman, hindi naman illegal yung ginawa natin kasi sinang-ayunan ng gobyerno. Pero sa konsepto talaga, mali yun. Hindi yun moral, hindi yun tama. Dahil ang pinapasalo mo ng laging sakripisyo ay yung mga manggagawa. sa madalit salita, Wilson, babagsak na naman tayo at bababa na naman tayo na ang tao'y tinuturing na parang makina lang at gamit lang. Ganun ba? Ganun talaga siya. Ang manggagawa ngayon ay wala nang pinagkaiba sa ibang produkto. Kung ganun naman talaga siya. Sa madalit salita, yung tao ay parang produkto na lang. Kaya nga may tinatawag na ngayon na labor market. Yung manggagawa, nagko-compete na sa isa't isa. Mas mahal ka ba? Mas mura ka ba? Mas flexible ka ba? Mas hindi ka ba flexible? Ganun na ang usapan ngayon. So kaya nga mayroon tayong konsepto ngayon ng labor market. Dati wala yan. Wala yung ganyang klase ng konsepto. So, commodified ang labor, nag-uusap na lang tayo ng presyo. Kung ang isang bagay, halimbawa, kung ang karne ng baboy ay 180 per kilo, ang manggagawa ay magkano? 446 na lang. 446 per 8 hours. So, ganun lang, pareho lang siya pag pinagkumpara. Napakainit po ng talakayan po natin ngayon at magbabalik po tayo sa ating programang Kamanggagawa.
10 taon na po kaming contractual. Tuwing ika-5 buwan, na-e-endo kami. Tama po ba yun? Magandang araw po ulit. Ako po si Father Eric Adubiso. Nagbabalik po tayo sa programang Kamanggagawa. Tinatalakay po natin ngayon ang security of tenure at meron po tayong dalawang panauhin. Naputol tayo, Wilson at Bong, dun sa usapin ng security of tenure. No? At parang naiisip ko, dito pumapasok yung contractualization. Pwede bang ipaliwanag nyo sa mga manonood natin, ano ang kaugnayan ng security of tenure sa contractualization? Madaling intindihin yung security of tenure sa konsepto ng ito ay nangangahulugan ng long-term employment. Kasi karapatan ng mga manggagawa ang isang tinatawag na gainful employment, karapatan niya na maitaas yung kanyang standard of living, iba karapatan ng kanyang pamilya na ma-enjoy yung lahat ng kasiyahan o kaligayahan sa buhay. At makukuha mo lang yon sa isang secured na trabaho. So kapag tinanong niyo ako kung ang mga contractual ba ay may security of tenure, mukhang hindi po, walang ganon. Although sinasabi ng DOLE ngayon, may bago silang order na nagsasabing mayroon na rin daw security of tenure ang mga contractual. Hindi yun totoo dahil ang sinasabi lang doon ay 1 taon na kontrata ay maaari na at pwede na nga rin silang magtayo ng union. Pero hindi yun long-term employment nananatili silang contractual. Ang kaibahan ng contractual employment, kung bakit ito ipinapatupad, ay dahil gusto ng mga employer na ang mga manggagawa ay hindi alisin yung kanilang major responsibility as an employer diretso sa manggagawa. Ipinapasa yan nila sa mga contractors. Sa mga agency. Sa mga agencies. Kaya nga, contractualization. So, ang may main responsibility, even dun sa bagong department order ng Department of Labor, ang main responsibility ngayon ng employer sa kanyang manggagawa ay solidary responsibility na lang, hindi direct responsibility. At ang main responsibility ay nandun na ngayon sa contractor. So, naialis mo na ngayon sa iyo yung pananagutan. Gaya ng nangyari sa PAL. Ngayon, ang mga manggagawa ng PAL, ang mangyayari sa kanila, sila ang may pananagutan na malaki na sa kanila ay yung service provider as a contractor. Hindi na itong may-ari ng PAL ngayon. So, napaka-effective yung ganong klase ng strategy para hindi ka lang mabawasan ng gastos, mawalan ka pa ng sakit ng ulo, iba? Dahil So wala parang ng union, pinuputol wala ang ugnayan pinutol. ng employer-employee Oo. relationship. May tinatawag na lang silang konsepto ng solidary liability. In case, mapatunayan mo na itong contractor ay labor-only contractor. Kung hindi naman, wala na talaga. Completely wala nang pananagutan yung dati mong employer. So, Yun ang target ng mga kapitalista, yung tanggalin yung kanilang katungkulan sa kanilang mga empleyado na ito ay bigyan nila ng mga serbisyo. Katulad ng mga libreng gamot, libreng hospital at kung ano-ano pa. Saan yun ang contractualization? Wala sila nito. Dahil wala na yan. Hindi ito pananagutan ng mga employer. Dahil ito ay mapupunta na doon sa subcontracting agencies. Ngayon naman, bilang contractual kang empleyado, meron ka namang pinirmahan doon na hindi kasagot yan ng hospitalization at ng kung ano-ano pa mga serbisyo. So sa kontrata, pwede rin sabihin ng service provider na hindi kasama yung libreng Correct. hospital, Correct. hindi kasama Wala yun doon, definitely. So ito yung talagang iniiwasan ng mga namumuhunan na ipagkaloob sa mga manggagawa. So parang nakikita ko, Bong, parang pulubi manggagawa dyan. Correct. Habang ipinagbibili ng gobyerno ang mga serbisyong ito sa mga kapitalista, ito naman ay pinababayaran sa mga manggagawang kakaramputan sweldo na walang benepisyong ganito katulad ng isang regular na empleyado. So ito yung malaking balintunaan ng mga pinagsisigawan ng mga kapitalista na sila'y handang tumulong, na sila'y handang kumalinga sa kanilang mga empleyado. Puro lip service lang ang sinasabi ng kapitalista. Sa yung karanasan sa Paleya, ano yung naging epekto na ngayon ng contractualizasyon sa mga taong niyakap ito? Well, sa personal kong karanasan, ay pagtapos ko yung 2 kong anak sa pagiging regular kong empleyado. Ang masaklap nito, nung pumasok yung 2 kong anak na napag-aral ko, pareho sila ngayong contractual na empleyado. Humihingi pa nga sa akin ng pamasahin 2 bata dahil kapos yung kanilang sweldo. Eh, ganun sa ginawa ng PAL sa amin, na kami tinanggal sa trabaho,
Lalong napakasakit nung nangyari sa amin, tatlo. Dahil yung hinihinga ng mga anak ko ng kanilang pamasahe na wala ng trabaho. Bilang leader manggagawa, Wilson, ano yung epekto sa isang manggagawa regarding this contractualization, lalo na sa buhay nila? Ang pinakamalaking epekto bukod dun sa madaling kwentahin yung economic kasi halimbawa from regular to contractual mababawasan sigurado yung benefits mo. Pero ang pinakamalaking epekto nito ay naging very powerless ka na. Wala ka ng negotiating power, wala ka ng kalakas-lakas na makipagtawaran sa yung employer dahil wala kang proteksyon dahil contractual ka. Para mas madali nating maintindihan, ang pinakamagandang halimbawa nitong contractualization ay itong mga promo ng mga telcos natin na unlimited text, unlimited call. Sa contractualization, ito ay unlimited management prerogative. Ano man ang maisip ng employer ay pwede na niyang gawin sa kanyang empleyado kasi unprotected. Unprotected ang manggagawa. So yung buong prerogative na yun ay kanyang-kanya na. 'Di ba sinabi ko kanina, sa simula't simula ang konsepto hindi balansyado ang di ba, ang power relations. Inayos ng batas 'yan. Yan yung gustong i-reorganize ulit ngayon nung buong system, globally na yung dating napaka-powerless na manggagawa ay manatiling napaka-powerless pa rin na manggagawa. O sobrang powerless siya ngayon sa panahon ngayon. Habang nagiging moderno yung panahon, nagiging less and less powerful ang mga manggagawa. Wala siyang kalakas-lakas na Pero pwedeng sabi ng- malaki. Dagdag ko, Father, na ang higit na sasansala sa kontraktual na trabaho ay mismong yung kapitalista mismo. Dahil yung mga manggagawang na dapat nabibili ng produkto nila, walang sapat na pera upang ipambili ng produkto. Kaya kung hindi nyo napapansin, ang mga manggagawa ngayon, puro noodles na lang ang kinakain. Puro Yun sodium na lang ang kaya nilang bilhin. Mamimili sila ng mga kanilang damit, pupunta lang yan sa mga ukay-ukay. Para sila makabili ng kanilang mga gamit sa bahay katulad ng mga appliances, pupunta sa financial institution, mangungutang, maglo-loan, para lang makabili nito. Anong klaseng sistema yan? So kaya ang ekonomiya, ang una nagsasuffer dito sa contractual na trabaho. Look at sa Japan or sa Europe, ang mamahal ng standard ng living dyan. Pero dahil matataas ang sweldo nila, they can afford to buy this and buy that. So maganda ang ekonomiya nila. Dito sa Pilipinas, lahat na lang kinokontraktual, lahat na lang tinitipid ang sweldo, hihingi ka ng 125 na dagdag sweldo, bibigyan ka 20 pesos. Ano pa yun? Bombay pa. Hulugan pa ang ginagawang bigay ng gobyerno. So paano uunlad ang ekonomiya mismo sa ganitong sistema? Bago tayo magtapos, meron nang pumasok sa isip ko kasi merong mga kapitalista, sinasabi nila na ito yung magpapaunlad sa ekonomiya natin, yung contractualization. Gaano katotoo to, Wilson? Hindi po yan totoo. In fact, may sinulat na akong isang artikulo niyan sa isang magazine na sinabi ko na ang contractualization, outsourcing policy, as a global policy, is a big failure. Ito mismo yung dahilan ng krisis sa US. Sa US naman nagsimula ito Sa Amerika nagsimula itong patakarang ito. Sila nagpasimula ng downsizing, concept ng downsizing, outsourcing. Kinopya lang natin lahat ito sa kanila. Anong nangyari sa US? 'Di ba? Yung subprime crisis sa US, which is basically a credit crisis, ay problema, krisis na ang mga tao ay walang pambili. Ang tawag diyan ay hindi inflation, ang tawag diyan ay stagflation. Meaning, may marami kang mabibili, wala namang pambili ang mga tao. Nakang pera. Bakit walang pambili ang mga tao? Kasi nga, nagkabaon-baon na sa utang ang mga tao. Umabot ang US economy sa isang sitwasyon na yung isang manggagawa, hindi pa niya pinagtatrabuhan yung kanyang sweldo, nagastos na niya through credit cards. Kaya kailangan niyang 1, 2, 3, 4 na trabaho kasi nga, karamihan sa kanila ngayon ay temp workers, ang tawag sa Amerika. Sa buong mundo, ang pinakamalaking contractual agency ay yung Manpower Incorporated. US-based ito. Mayroon itong mahigit 3 milyong empleyado nakadeploy sa more than 400,000 na kliyenteng kumpanya. Kaya ito na yung pinakamalaking employer ngayon sa Amerika, yung Manpower Incorporated. Mas malaki pa ang in-employ niya sa IBM, General Motors. Puro lahat yan contractual. Dinideploy ang mga manggagawa on a yearly, monthly, or even on weekly or daily basis. Yan ang naging dahilan ng krisis ng economy ngayon ng US. Walang pambili ang mga tao.
Nako, Yan ang napaka-init problema. po ng talakayan natin at mukha yatang talagang napaka-controversial nitong ating talakayan. Magbabalik po tayo sa ating programang Kamang Gagawa. Ano po ba sa batas ang tungkol sa security of tenure? Nagbabalik po tayo sa ating programang Kamang Gagawa at meron tayong naputol na talakayan, Wilson at Bong. No? Laganap, sabi mo, yung pandaigdigang kontraktualisasyon, parang ako'y nawawalan na ng pag-asa. No? May magagawa ba tayo dito para mahinto itong, sabihin natin, kaimoralan ng kontraktualisasyon? Meron. Ang unang paraan para siya hindi maipatupad ng mga employer kahit na tinotolerate ng ating pamahalaan ay labanan mismo itong patakarang ito. Gaya ng ginawa ng Paleya. Kung sumuko ang Paleya, tapos na yan. Lahat sila contractual na sila ngayon. Pero tuloy pa rin ang laban nila. Pangalawa, mayroong mga proposed bills ngayon sa Congress para i-regulate nga itong laganap na kontraktualisasyon. Mayroong Security of Tenure Bill. So, pwede natin itong suportahan. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay malaman ng lahat ng mga manggagawa na hindi ito legal, hindi ito moral, at may karapatan tayong ito ay labanan. Huwag itong tatanggapin basta-basta bilang isang parang kinagisnan mo na at ito'y natural na bagay na kailangan tanggapin mo na sa iyong sarili dahil hindi yan totoo. Ang totoo, mayroon tayong karapatan ngayon, nandiyan ang konstitusyon, nandiyan ang labor code, nandiyan ang mga conventions ng ILO, lahat yan ay protection para sa atin. Pag hindi natin ginamit yan, at tinanggap na lang natin yung katotohanan na wala na tayong magawa, ay lalo lang lalakas ang loob ng mga kapitalista na labagin ito. Para mamimihasa lang sila. Mamimihasa sila, gaya ng ginagawa na nila ngayon. So, maganda nga na mayroong nilabas na bagong order ang DOLE kaugnay nung paanong poproteksyonan kahit yung mga kontraktual na manggagawa. Hindi pa yan nasusubukan, kailangang subukan natin yang lahat. Kahit agency worker ka ngayon, pwede kang magtayo ng union sa iyong agency, pwede kang makipag-CBA sa iyong agency. So, subukan natin yan. Malaking hamon ito sa atin na kung sa mga regular na manggagawa, ipagtanggol natin yung ating mga regular na trabaho, wag nating isusuko. Sa mga kontraktual na manggagawa ngayon, gawin nating i-maximize natin kung ano yung ino-offer ngayon ng bagong department order, subukan natin kung yan ay makakapag-protection sa ating sarili. Kung hindi pa rin yan magagawang proteksyon ng ating sarili, ibig sabihin ay may malaki na talagang problema itong sistemang ito. Kailangan na nating, baka yung buong sistema na mismo ang kailangan nating baguhin. Hindi lang band-aid solution. Hindi na lang, hindi lang. Bong, may magagawa pa ba tayo? Meron. Sa kabila ng hindi patas na pagpapatupad ng batas sa Pilipinas sa usapin ng paggawa. Dahil dito malinaw sa dami ng mga union na winasak ang mga kumpanya, ay wala ni sino mang kapitalista ang naparusahan. Samantalang ang manggagawa, konting pagkakamali, tanggal ka sa trabaho. Di ba? Pero bakit walang batas na kumukontrol dito sa mga kapitalista na ito dapat din parusahan kung winawasak nila isang union. Kamukha ng ginagawa nila sa amin. Di ba? So, ano yung karampatang parusa ang dapat na igawad sa may likha ng ganitong sistema? Yun ang hindi patas na laban eh. Kamukha lang ng usapin ng sweldo. Regulated ang usapin ng sweldo ng manggagawa. Pero yung management prerogative, sabi nga ni Wilson, unlimited. Kung ano maisip ng kapitalista, yun na yun. At walang kontrol ang pamahalaan. Walang kontrol ang pamahalaan. Yun nga eh. Kaya hindi parehas yung pagpapatupad ng batas at yung mga batas na umiiral. Very powerful ang management prerogative. Hanggang sa pagbasag nga niya ng union. Parang dogma pala sa simbahan yan. Oo, ganun. So, ito Baka kailangan, siguro dagdag ko lang, baka kailangan, pero wala ito doon sa proposed na Security of Tenure Bill. Baka ang kailangan ay may mga proposal na gawin nating kasong kriminal ang mga paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Kasi hindi criminal case to eh. Diba? It's purely labor case. Financial. Na
ang kapalit ay financial, pag mali ang kapitalista, magbabayad lang siya ng separation pay, magbabayad lang siya ng back wages, pero ang winasak niyang buhay, napakarami. Anak. Oo, Mga anak, di ba? kinabukasan. Samantalang ang jaywalking, may pauso ngayon yung MMDA, di ba? Na hinuhuli yung jaywalking, may parusang community service. Itong mga kapitalista, walang ganong parusa. Penalty, pag bayarin mo ng 50 mil, magkano lang yun sa isang kapitalista para sa penalty, At di ba? kung minsan, yung mga management, kung magbayad sila, hindi pa nagbabayad talaga yan, no? Talagang pahihirapan ka, Yan, patatagalin, no? Meron akong tanong na konkreto yung mga security guard, yung mga sales lady, yung mga volunteer sa isang institusyon, ano sila binibigyan sila ng allowance. Paano natin to matatawag? Ano ba sila? Sila ba'y manggagawa? Pero binibigyan sila ng pera. Binibigyan sila ng sahod. No? Anong tawag dito? Yung mga ganyan, yung mga service workers na ganyan, security guards at iba pa janitors, yan yung sa batas ay pwede mo talagang i-contract out. Kasi nga ito yan yung mga tinatawag na hindi necessary and desirable sa production mo. So paglilinis ng building mo o yung magbabantay ng building mo, pwedeng hindi na sila regular na empleyado doon sa hindi na sila related sa production, pwede mong i-contract out. Ngayon, may agency naman sila. 'Di ba? Hired sila ng agency na siyang nagdi-deploy dito sa mga So dapat ang magbigay ng proteksyon sa kanila, magbigay ng lahat ng pangangailangan nila itong mga agency. Kaya nga sinasabi ko kanina, subukan natin itong DO18, yung bagong series ng Department Order number 18 kasi ito yung para sa kanila. Para sa mga contractual workers na paulit-ulit lang dinideploy, nililipat-lipat, 'di ba? Ito yung kaawa-awang mga manggagawa na napaka-vulnerable ng kanilang mga trabaho pero walang proteksyon. So, sabi ng DOLE, may protection. Sige, subukan natin. Kung hindi nga yan maging totoo na sila'y protektado pa rin kahit na mayroong batas, ibig sabihin, hindi tama o hindi kulang pa rin yung mga measures na yon. So, kailangan pa nating baguhin. Ultimo yata sa mga entertainment industry, nabasa ko to, maging yung mga simpleng mga cameraman, simpleng technical people. Tawag sa kanila talent employee. Talent employee. Nagiging, ano rin yata ito, contractualization na rin to. At ang tawag doon ay special arrangement nila sa sa Channel 2, sa ABS-CBN. Banggitin ko na yung kumpanyang ito. Mayroon silang tinatawag na internal job market. So nakapool lahat yung kanilang mga manggagawa, mayroong regular at mayroong malaking seksyon na contractual. Ito yung mga talents, cameraman, driver, production assistants, lahat yan. Contractuals lahat yan. Sa madaling salita, di ba kailangan itong cameraman? Oo. Kung kasi walang cameraman, kung wala sila, maputol wala ko, tayo. necessary and desirable. Kamakailan ng Court of Appeals last year, naglabas sila ng desisyon doon sa kabilang istasyon na yan ay irregular mo. Yan ang desisyon ng Court of Appeals. Doon sa 39 na nakikipaglaban, hanggang ngayon na nakapikit doon sa harap ng opisina. Ang kautusan na lumabas sa desisyon ay gawin silang regular na empleyado. Napakaganda ng talakayan natin. Bilang pagtatapos, Wilson at Bong, baka pwede kayong magbigay ng maiksing mensahe sa ating mga manonood. Wilson, mauna ka. Ang security of tenure ay isang paraan na nagbibigay garantiya sa mga manggagawa na ma-enjoy niya yung kanyang dignidad sa paggawa. Maranasan niya, maramdaman niya na siya'y itinuturing na tao, hindi basta-basta kalakal, dahil ang trabaho ang nagbibigay ng dignidad sa isang manggagawa. Pag walang trabaho, walang dignidad ang isang manggagawa. Pero hindi dahil mayroon ka lang isang ordinaryong trabaho, simpleng trabaho, may dignidad ka na. Hindi yan maipapakita kung yung trabahong yun ay pwedeng itapon anumang oras, yung trabahong yun ay pwedeng alisin anumang oras, o yung manggagawa mismo na may hawak ng trabahong yun ay hindi tinatratong kaparte mismo nung buhay niya yung pagtatrabahong yun. Ngayon, kung hindi ito mapipigil sa pamamagitan ng mga patakaran at ito'y kailangang tigilin nga dahil lantaran ng paglabag ngayon, siguro kailangan ng magtulong-tulong at magsama-sama ang lahat ng mga sektor, maintindihan ito lahat, ang simbahan, ang mga manggagawa mismo, ang mga maralita mismo na dahil sa kawalang trabaho ay tinanggap na rin yung katotohanan na ganito talaga ang buhay sa Pilipinas. Ang problema natin ay wala na sa level ng mga batas.
Ang problema natin mismo ay yung gobyerno na hinahayaang mangyari ito at yung mga policy makers natin, yung Kongreso at yung Senado na parelax-relax lang sa kanilang mga trabaho. Alam nila itong problemang ito. Pero Alam parang nila itong nagbo-blur problemang ito, lagi. pero hindi nila ito pinapansin dahil tingin naman nila okay lang itong ganitong klase ng ano. Nag-warning na ang ILO na dahil sa global crisis na ito at baka umabot ng mahigit 200 milyon ang mawala ng trabaho at halos kalahati ng mga trabahador na ito ay nagiging kontraktual at vulnerable ang kanilang mga trabaho. Nag-warning siya na kapag hindi ito naayos, ang kasunod na problema ng mundo ay mga riots, kaguluhan. Meron pang nagsabi na yung sitwasyon ngayon, dahil nga hindi patas ang pagtrato sa mga tao, yung sitwasyon ngayon na kung tawagin ay unequal, sa susunod kapag hindi ito naayos, ito ay magiging inhuman. At ito hindi tama, ito hindi moral, kailangan itong pigilan. Kabo? Yung security of tenure, Father, sa aking pananaw, ito isang mangangahulugan ito ng magandang ekonomiya ng isang bansa o ng buong mundo. Dahil sa ang isang manggagawa na may kasiguruhan sa kanyang trabaho, ay patuloy ang kanyang sweldo, patuloy ang kanyang pagtanggap ng karampatang sweldo, na meron siyang karampatang salapi upang ibili ng mga gamit. Sa kontraktual na trabaho kasi nakikita naman natin ang buong mundo bagsak ang ekonomiya. Sa anong dahilan? Kasi yung kayamanan ng bayan, pag-aari na lang ng iilan eh. Sila na lang yung patuloy na yumayaman. Sa kanila lang napupunta yung yaman ng bayan na iniipunan ng mga manggagawa. So hindi maganda. Kaya bumabagsak ang ekonomiya dahil yung perang ito, itong yaman niyang ito, ay pag-aari lang nila. Ikalat natin ito sa mga mamamayan, sa mga manggagawa in particular. At dito, lalaganap ang ekonomiya. Gaganda yan ang ekonomiya. Magkikreate ito ng napakaraming trabaho. Kaya yung kinatatakutan nila na sila nagagaling-galingan na 200 milyon ang mawawalan ng trabaho, ito yung kanilang gawin. Aanin ni Bill Gates yung kung ilang daang bilyong dolyar na kanyang pag-aari. Kamukha ni Mr. Henry C. Aanin niya yung 3 bilyong dolyar na kanyang pag-aari. Di ba? Kung ito dapat, ito yung ipalaganap sa mga manggagawa, ibigay sa mga manggagawa yan, dagdagan ng sweldo ng manggagawa, upang sa ganun, mayroon silang sapat na salapi upang ipamili ng mga produkto, gaganda ang ekonomiya ng mundo. Maraming salamat sa inyo, Wilson at Bong. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, hindi lamang po ito usapin ng pera. Hindi lamang po ito usapin ng, sabihin natin, ekonomiya. Usapin po ito ng dignidad ng mga manggagawa na ilang taon nang tinatapakan, ilang century nang tinatapakan ng mga, sabihin natin, management. No? Kaya sa programang ito, tinatalakay po natin ang mga isyong ito sapagkat naniniwala ang programang ito na mas mahalaga ang dignidad ng tao sapagkat ang dignidad ng tao ay nilikha ng Diyos. Mas mahalaga ang tao kesa sa tubo. Ako po si Father Eric Adubiso, ang inyong host sa programang Kamang Gagawa.